Nasa Davao City na ang bangkay ng basketball player na si Rene Baterbonia. Si Baterbonia ay nagtapos sa Ateneo de Davao Senior High School na naging bahagi ng kanyang basketball journey hanggang hiranging Most Valuable Player ng Palarong Pambansa 2025. Nakilala siya roon bilang si Bobet, kasama ang pamilya ni Baterbonia nang dalhin sa Christ the King Chapel ang bangkay niya. Makikita ang pagdating nila sa mga larawan na pinost ni Ateneo de Davao University President Father Karel San Juan. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng paaralan. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, bubuksan sa publiko ang burol ni Baterbonia simula mamayang 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Itutuloy ang public viewing bukas at sa linggo simula 10:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi. Gabi-gabi ring magkakaroon ng misa. Ayon sa abogado ng pamilya Baterbonia, pagkatapos ng 3 araw ay iuuwi na ang bangkay ni Bobet sa hometown nila sa Talacogon, Agusan del Sur. Gaya ni Rene Baterbonia, isa ring breadwinner ang katim niyang si Divine Adili. Marami pa raw tanong ang pamilya ni Adili tungkol sa pagkalunod nila ng teammate sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes. Balitang hatid ni JP Soriano. Mula Nigeria papuntang Pilipinas, malayo ang nilakbay ni Divine Adili para makapag-aral at makapaglaro ng basketball. At malayo pa sana ang mararating niya sa kanyang pangarap ayon sa amang si Elias. Very gentle, and he plays basketball very well. He's well-mannered, well-cultured, he respects people, and he takes care of his siblings. He's a very good boy. Habang umuukit ng pangalan sa basketball, hindi nalilimutan ni Divine ang kanyang pamilya. Breadwinner ng kanilang pamilya si Divine. Kwento ng kanyang ama, mapagmahal na anak at kapatid si Divine. His demise is a very big blow to the family. The mother, as I'm telling you now, the mother is seriously pained and devastated. She has been crying since that Monday till today. Now I'm speaking with you, she is crying. Nakausap pa raw ni Elias ang anak noong linggo nang papunta sila sa Aurora para sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles basketball team. For me to Monday to get this evil news, this is a very sad news, very painful news of his demise. Now that he's gone, I don't know where I will start again. Lunes nang iahon mula sa pagkalunod sa dagat ng Dipakulaw, Aurora, sina Divine at kanyang teammate na si Rene Baterbonia. Gaya ng pamilya ni Baterbonia, marami pa raw tanong na bumabagabag sa pamilya ni Adili sa kung ano ba talaga ang nangyari. I was so much disheartened and disappointed about the whole incident because there were measures that are supposed to be in place before you take people to water, and those things were neglected. I believe they're supposed to read the weather before they can move to the sea. So those things are the things troubling my heart, and the feeling of my family. We are highly devastated. Dumalaw sa Arlington Chapel sa Quezon City ang ilang kaibigan ni Divine at kapwa Nigerian basketball players. He's just a good friend. He's just a good guy. There's nothing bad to say about him. It's all good. He's just a great guy. Just pray God comforts their family. Then we just wait for the investigation going on before we have anything to say. Nagpunta rin doon ang dating Ateneo Blue Eagles member na si Chibueze Ike. I went through the same training program that I went through. It was okay. It was just, like you said, it was just an unfortunate incident. Pero sana raw ay magbigay ng paliwanag at pahayag ang kanilang coach na si Tab Baldwin. I would love him to speak up and let the people know what happened. This would give a lot of people closure. Hiniling ng pamilya ni Adili na i-autopsy muna ang kanyang labi bago iuwi sa Nigeria. Ayon sa pahayag ng Embahada ng Nigeria dito sa Pilipinas, direkta raw na nakikipag-ugnayan ng embahada sa pamilya ni Adili sa Ateneo de Manila University at sa mga otoridad. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Samantala, ngayon pong araw ng kalayaan, may paalala si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagmamahal sa bansa. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang sa Quirino Grandstand na ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng bansa.
Unang sumalang sa parada ang Sandatahang Lakas, ang tagapagbantay ng kalayaan sa lupa man, himpapawid o karagatan. Kasunod naman yan, ang parada ng musika at makukulay ng mga pagtatanghal mula sa iba't ibang yugto ng ating kasaysayan. Gamit ang simbolo ng Sari Manok na naglakbay para hanapin ang kalayaan para sa inang bayan. Sa kanyang talumpati nanawagan ng Pangulo sa sambayanan na patuloy na mahalin at ipaglaban ang Pilipinas. Maraming hamon sa ating kalayaan ayon sa Pangulo, kabilang ang katiwalian, ang pagkakanya-kanya at ang pandaigdigan mga pangyayari. At ang tanging paraan para malampasan ng mga ito ay kung magkakaisa sa isang layunin. Ito raw ang leksyong dapat matutunan sa ating kasaysayan. Sinalubong ng palaksakan ng talumpati ng Pangulo, pero bago yan, sa pagpapakilala pa lang sa mga panauhing kasama niya sa entablado, pinalakpakan din ang pagbanggit niya kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Magugunit ang sa usapin ng agawan ng kalituhan sa liderato sa Senado na nanindigan ng Malacanang na ang kinikilala nila ay ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Samantala ko, naging mahigpit naman ang seguridad sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila, partikular ang Calao Avenue patungo sa Quirino Grandstand. Nakita natin, sarado ito at may mga nakabang na anti-riot police. Ang paligid ng Malacanang, todo bantay din, partikular itong area ng Mendiola, itong sa Ayala Bridge at tanging ang JP Laurel lang ang bukas na entrance patungo sa palasyo ng Malacanang. Sa gitna ng aligasgas ng umano'y mga bantaw sa seguridad, sinabi ng Malacanang na walang dapat ipag-alala pero hindi pa rin nawawala ang mahigpit na seguridad lalo na sa araw na ito na inaasahan ang mga kilos protesta. Kundi narito ang naging pahayag ng Pangulo. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. At yan ang latest mula sa Malacanang, Ivan Mayrina, GMA News. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Sa iba pang balita, pinagbawalang pumunta sa mainland China, Hong Kong at Macau si Defense Secretary Gibo Teodoro at kanyang asawa at anak. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang sanctions laban kay Teodoro at sa kanyang pamilya ay dahil sa anilay paulit-ulit na irresponsableng pahayag ni Teodoro na nakasisira raw sa interes ng China at sa ugnayan nito sa Pilipinas. Bawal din daw makipag-ugnayan ang anumang China-based organization sa pamilya Teodoro. Ilang beses kinundina ni Teodoro ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, karapatan ng China na magpataw ng sanctions na ginagawa raw nito sa mga nagsasalita laban sa aniyay panlilinlang ng China. Patuloy lang daw na ipagtatanggol ni Teodoro ang Pilipinas sa kabila ng aniyay kasamaan ng China. Pinuna naman ng Department of Foreign Affairs ang anilay Unfriendly Act ng China. Ginagawa raw nitong mas komplikado ang Philippine-China bilateral relations at hindi raw makatutulong sa pagbuo ng tiwala at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nilindol na binaha pa ang ilang lugar sa General Santos City. Pasado alas 2 kahapon ng hapon nang bumuhos ang malakas na ulan sa barangay San Isidro. Nagtagal po yun ng 2 oras na nagresulta sa halos abot tuhod na tubig. Ang basketball court sa barangay nalubog kasama ang ilang bahay. Isa po sa mga tinitignang dahilan ng pagbaha ay ang pag-apaw umano ng kalapit na irigasyon. Ngayong long weekend, maayos ang magiging lagay ng panahon sa halos buong bansa. Ayon sa Pag-asa, posible pa rin daw ang local thunderstorms lalo sa bandang hapon o gabi gaya ng bumuhos sa General Santos City. Easterlies ang nakakaapekto ngayon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Aabot sa 40% ang tsansa ng ulan ngayong araw hanggang sa araw ng Linggo dito sa Metro Manila, Baguio City at Metro Davao. Habang may 20% ang Metro Cebu ngayon at bukas, samantalang aabot po sa 30% ang rain chance doon sa Linggo.
55 ang pinakahuling bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao nitong Lunes. Batay po yan sa ulat ng Office of the Civil Defense as of 6 a.m. kaninang umaga. Mahigit 1,100 naman ang naiulat na sugatan sa lindol. 31 ang nawawala. Batay naman po yan sa tala ng PHIVOLCS ay umabot na sa mahigit 3,800 ang naitalang aftershocks. Ninakaw ang motorsiklo ng isang estudyante sa Caloocan na ginagamit niya papasok sa paaralan. Pinaghahanap ngayon ang mga nahulikam na suspect. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 167 Liano, Caloocan, makikitang nagpapabalik-balik ang 4 na lalaking sakay ng 3 motorsiklo madaling araw ng Sabado, June 6. Nakunan din sila makalipas ang 5 minuto ng isa pang CCTV na may itinutulak ng motorsiklo. Ang motor, pag-aari pala ng isang second-year marine engineering student. Yung mother ko po is ginagising ng 4, tapos pumunta po sa kwarto. Then akala niya daw po kasi umalis ako, akala niya po lumabas daw po, bumili. Doon na po siya na kinabahan po na lumabas po agad siya. Then tignan niya yung paligid, na nawawala nga daw po yung motor. Agad daw siyang humingi ng tulong sa pulisya. Nang i-review ng Caloocan Police ang kuha ng CCTV, natukoy ang pagkakakilanlan ng isa sa mga sospek na tumangay ng motorsiklo. Sa backtracking, huli umanong nakita ang sospek sa ibang lugar sa North Caloocan noong Sabado rin. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016 ang natukoy na sospek na ngayoy at large pa. Patuloy rin ang follow-up operation para matukoy ang pagkakakilanlan ng 3 nilang kasama. Kung sino man po yung kumuha, hindi po kayo yayaman dyan, boss. Lumaban na lang po kayo ng patas. Surrender nyo lang, boss, kasi kailangan ko rin kasi talaga sa pamasok yan sa school, boss. Wala kasi yung service. Tumutulong na rin ang barangay sa pagtugis sa sospek. Talaga pong dayo dito sa lugar namin. Marami pong lusutan po talaga ang Liano. Sana na lang po, lagi na lang nila i-double lock ang kanilang mga motor po. Hanggat maaari, lagyan po nila ng mga mas matibay na lock po. Sa may impormasyon sa kinaroroonan ng sospek, maaari raw makipag-ugnayan sa Barangay 167 o sa Liano Police Substation 7. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Isang patay nang bumangga ang sinasakyang truck sa concrete barrier sa Baguio City. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang naturang truck na may kargang mga punla ng halaman sa Barangay Asin Road. Pahirapan ang pag-rescue sa driver at 2 niyang pahinante na naipit sa sasakyan. Nasawi ang isang pahinanting edad 67 anyos. Nagpapagaling naman sa ospital ang driver at isa pang pahinante. Wala pa silang pahayag. Patay ang isang babaeng guro matapos barilin ng kanyang kasintahang sundalo sa Del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa mga saksi, abala sa pagkain at pag-inom ang magkasintahan kasama ang kanilang mga kaibigan sa gitna ng pagdiriwang ng piyesta sa barangay Nagkalit nitong Lunes ng gabi. Maya-maya, biglang kinaladkad ng suspect ang nobya palabas ng plaza. Nagselos daw kasi ang lalaki nang may ibang lalaking gustong isayaw ang kanyang nobya. Unang binaril ng suspect ang isang barangay tanod na umawat sa kanya. Ilang beses pang nagpaputok ng baril ang suspect hanggang bumagsak ang biktima. Ayon sa mga saksi, nagbaril din sa sarili ang suspect matapos barilin ang nobya. Nagpapagaling pa sa ospital ang suspect at ang barangay tanod na binaril niya. Nahaharap sa reklamang murder at physical injury ang suspect na walang pahayag. Tumanggi namang humarap sa kamera ang mga kaanak ng biktima.